Palakpakan nyo ang inyong mga magulang. Meron daw alas 7 pa lang ng umaga nandito na sa venue. Kaya naman, palagay ko, marami na ang gutom. Pero, okay lang minsan, sa isang araw lang, na tayo'y magutom para sa ating pangarap. Tama? You will be receiving a piece of paper which is a symbol of success, and that is your diploma, which other young people desires to obtain but fail due to several reasons. And number one reason is financial hardships and difficulties na nararanasan nila sa kanilang pamilya. Pero kayo, maswerte kayong mga kabataan ngayon dahil you will be receiving one of the successes in life sa buhay ng tao, at yan ang makapagtapos ng senior high school. Maaari na kayo magtrabaho. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Total, kayo naman mahilig kayo sa kwento. May ikukwento ako sa inyo. Okay. Pero bago yun, ang paksa, tema ng ating pagtatapos ngayon, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Sino ba ang makabagong Pilipinas? Ano ba ang bagong Pilipinas? Ang bagong Pilipinas ba ay ang pagkakaroon ng issue, agawan tungkol sa teritoryo ng bawat bansa dito sa Asya? Ang bagong Pilipinas ba ay ang traffic sa daan? Ang bagong Pilipinas ba ay ang problema at suliranin na nararanasan natin pang-araw-araw sa buhay? O ang bagong Pilipinas ba ay tayo? Mga minamahal na mga magsisipag tapos ngayon. Tapos na tayo sa Korean Pop Drama All Stars, kung tawagin K-Pop. Ngayon naman, meron naman tayong P-Pop o Bini. Ginawang founder ng Bini. Kumakalat sa TikTok, kumakalat sa Facebook, sa lahat ng social media platforms, sumikat kahit si Apolinary Mabini na walang kamalay-malay. Ngayon naman, nung tayo naman ay nasa era ng SP19. Magpahinga po muna kayo at sila naman. Tandaan nyo yan. Maraming yan. Ngayon, ang aking kwento sa inyo may lamang, may isang kakilala. Nung siya'y mga graduate ng high school dahil siya'y mula sa pamilyang napakahirap, ang kanyang ina lang ang nagtaguyod sa kanila. Lumaki siyang hindi niya nakita ang kanyang ama. Pero nangarap siya pagka-graduate niya ng high school sa Carmona National High School. Kinausap niya ang mayor ng kanyang bayan kung saan siya nakatira, doon sa General Mariano Alvarez. Pinasok niya noon ang mayor na si Boyong Birata. Sabi niya, baka kilala ng mga magulang yun. Mayor, ako po'y katatapos lang ng high school. Gusto ko pong mag-aral. Paano po mag-apply ng scholarship? Sa kanyang murang edad na sa edad ninyo, kinausap niya ang mayor ng General Mariano Alvarez at agad binigyan siya ng sideline dahil bakasyon.
Nung lumaon, naghanap siya ng paraan para makapagpatuloy ng pag-aaral dahil ang sabi ng kanyang ina, "Anak, hanggang dito na lang ang aking maitutulong sa iyo, hindi kita kayang pag-aralin sa kolehiyo." 5 silang magkakapatid, pangbunso siya at nakita niya ang hirap ng buhay na dinanas ng kanilang pamilya. Nangarap siya. Alam nyo, nag-apply siya bilang isang student assistant sa isang university privado at doon sa 2 taon binuno niya ang kanyang pag-aaral. 3 taon, 3rd year siya, nag-apply siya ng scholarship dahil siguro'y maboka. Naging presidente ng student council, naging editor ng pahayagan ng paaralan, isang tambak ng mga scholarship na natanggap niya, at yun, nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral. Meron pang mga tumulong sa kanyang mga pribadong individual. Nakita ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral. Nakapagtapos siya sa 4 na taon ng kanyang pagpupursige at pagsusunod ng kilay. Pero bago siya magtapos, hinanap niya ang kanyang ama upang imbitahan sa kanyang graduation para ipakita na, "Tatay, kahit ikay wala, ipinagpatuloy ko ang aking pagiging isang tao at isang makabuluhang individual. Eto ako ngayon, magtatapos ng kursong ito." So inimbitahan niya ang kanyang ama. At nang lumaon, hindi lang pala ang pangarap ng pagtatapos sa kolehiyo ang kanyang matatapos. Nakapag-aral pa siya ng masters. Nakapag-aral pa siya ng iba pang mga degree. Nakapagtapos siya ng doctorate. At alam nyo, siya ngayon ay nagsasalita rito sa inyong harapan. Hindi naman sa pagmamalaki, mayroon naman siyang mga naipundar. May 4 siyang sasakyan. Mayroon siyang bahay. Mayroon siyang ilang mga farm lots. Marami na mahal na kapatid kayo na magsisipagtapos. I am supposed to give inspiration to all of you, but it's really difficult to inspire people who have been inspired since the start. Inspired na kayo dahil sa presensya ng mga taong nagmamahal sa inyo dyan. Ano ang ibig kong sabihin sa kwento kong iyon? True to life story. Ang buhay hindi natatapos dahil mahirap lang tayo. Ang buhay hindi natatapos dahil hindi tayo pa kayang pag-aralin ng ating mga magulang. Binigyan kayo ng talino, binigyan kayo ng kaparaanan, gagamitin natin to. You have all the talents, the potentials. You only make the maximum use of your talents and potentials. Mabuhay ang batch 2024, magsisilbi tayong tamlaw at panlaw sa ating bayan. Sabi nga ng pananaw ng ating probinsya ng Cavite, makasaysayang Cavite, lupain ng bayaning mamamayan, buo ang loob sa pagbabago. Kayo ang buo ang loob sa pagbabago. Ipagpatuloy ninyo na maging isang tunay na liwanag sa dilim. Maraming salamat at ang aking taus-pusong pagbati sa mga magulang, sa magsisipagtapos, administration, faculty and staff ng PhilTech. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Quintin Subong Report, sa isang napakalagang mensahe na inyo pong ibinahagi sa araw na ito. Mga mag-aaral, maaari na kayong magsilpo.